Ipaalam mo sa akin ang aning na numero na lalabas sa loob. Mula sa mga salitang nakasulat sa aklat ng Mateo, Kapitulo 7, talatang 7 hanggang 8. Ang sabi dito, magsingi kayo at kayo'y bibigyan. Magsihanap kayo at kayo'y makakasumpong. Magsituktok kayo at kayo'y bubuksan. Sapagkat ang bawat humihingi ay tumatanggap at ang humahanap ay nakasusumpong. At ang tumutuktok ay binubuksan. Ang mga salita po na yan na inyong nakikita at atin ngayong nababasa ay mga salita na galing mismo sa bibig ng Panginoong Hesukristo. Mga salita po na ibinigay niya bilang isang pangako para sa kanyang mga mananampalataya. Ngayon, nais ko pong magtanong, kayo po ba'y naniniwala sa mga salitang iyan ng Panginoong Hesukristo? At ilan kaya sa inyo ang sumasampalataya sa katotohanan na ang salita ng Panginoon, ang salita ng Diyos ay laging totoo? Magsabi kayo ng amen sa inyong puso. Pero maniniwala po ba kayo na mayroong mga Kristiyano na humingi sa Kanya pero hindi tumanggap? Sila'y nagsihanap pero hindi sila nakakasumpong. At sila'y tumuktok din naman pero hindi sila pinagbuksan. Malaman po nating lahat na kung mayroon bang mga Kristiyano na humingi, humanap at tumuktok pero hindi naman siya tumanggap, hindi nakasumpong, ni pinagbuksan man, ay wala sa Diyos ang problema. Maaaring ang problema ay sa mismong Kristiyano na humingi at sa kung paano ang naging paraan niya. Paano ba siya humingi? Paano siya naghanap? At paano ba siya tumuktok? Sa inyo na nakapakikinig ngayon sa pamamagitan ng video na ito, ikaw ba ay may tiyak na hinihiling o hinihingi sa Diyos sa mga araw na ito? Ang tanong ay, paano niyo po hinihingi sa Diyos? Paano po kayo maghanap sa Panginoon? Paano po kayo tumuktok sa pintuan ng Panginoon? Sa Hebreo 11 talatang 6, sinasabi ang ganitong mga salita. At kung walang pananampalataya, ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Kanya. Sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa Kanya'y nagsisihanap. Sa pamamagitan ng talatang ito, makikita natin na may nakapaloob na pagtuturo kaugnay sa ating pinag-uusapan. Inuot po natin ito, na kung tayo ay hihingi sa Diyos, hahanap at tutuktok sa Kanya, gawin natin ang mga ito sa pananampalataya. Dito madalas nagkakaproblema ang maraming tinatawag na Kristiyano, lalo na sa panahong ito, na sa kanilang paghingi, paghanap at pagtuktok ay hindi na isasagawa sa pananampalataya. Sa halip, sila ay nagsisihingi sa Diyos na may pag-aalinlangan. Ang iba'y humihingi sa Diyos na may pangamba ang kanilang puso. Nakikita ng Diyos ay hindi pananampalataya, kundi ang takot na nasa kanilang puso. At maraming nagsisihingi, nagsisihanap at tumutuktok na may kabalisahan. Alam niyo po ba na ang lahat ng mga ito na nabanggit ay mga pangunahing dahilan bakit ang sinumang Kristiyano, bagaman kalooban ng Diyos sa sila ay bigyan, pagkalooban at pagbuksan, ay hindi mangyari-yari? Tandaan po natin ito. Ang pag-aalinlangan, ang pangamba o takot at pagkabalisa, lahat ng mga ito ay kalaban o kontra sa pananampalataya at pawang mga hindi nga sa pananampalataya. Tingnan natin muli ang Mateo 7, talatang 7. Magsingi kayo, magsihanap kayo, magsituktok kayo. Muli, lahat ng mga binabanggit sa ating teksto ay dapat nating gawin lahat sa pananampalataya. Tingnan niyo ang sabi sa Santiago 1 sa 1-7. Ngunit humingi siyang may pananampalataya na walang anumang pag-aalinlangan, sapagkat yaong nag-aalinlangan ay katulad ng isang alon ng dagat na itinutulak ng hangin at ipinapadpad sa magkabi-kabilan. Sapagkat huwag isipin ng taong yaon, taong nag-aalinlangan, na siya'y tatanggap ng anumang bagay sa Panginoon. Ilan sa inyo ang may gusto na kung hihingi rin lang kayo sa Panginoon, tumanggap kayo mula sa Kanya? Kung nais po natin, edi humingi po tayo ng walang pag-aalinlangan, walang pangamba, at walang pagkabalisa sa Panginoon, kundi sa pananampalataya. Narito pa ang isang pagtuturo na sinabi rin ng ating Panginoong Hesus, na isang paghingi rin sa pananampalataya sa Diyos, yung kahit na wala pa sa atin talaga, yung hinihingi o pinagdarasal natin sa Diyos, para sa atin, pinanghahawakan na natin itong mabuti na ang bagay na yun ay tinanggap na natin. Anong sabi sa Marcos 11:24? Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng mga bagay na inyong dinadalangin at hinihingi ay magsisampalataya kayo na inyong tinanggap na at inyong kakamtin. Oh, praise God! Salamat sa mga salitang ito ng ating Diyos. Sumunod, dapat din nating maalaman
na kung tayo ay hihingi sa Diyos, hahanap at tutuktok sa Panginoon, dapat ito ay naayon sa kalooban niya. Sa madaling salita, humingi po tayo ng ayon sa kagustuhan ng Panginoon at hindi ayon sa kung ano lang ang gusto natin. Bigyan pansin po natin ang sinasabi sa unang Juan 5:14. At ito ang nasa ating pagkakatiwala sa Kanya, na kung tayo'y humingi ng anumang bagay na ayon sa Kanyang kalooban, ay dinidinig tayo niya. Nililinaw po ng Diyos sa pamamagitan ng talatang ito, na pawang ayon sa Kanyang kalooban ang dinirinig niya. Kaya halimbawa kung tayo hingi sa Diyos, Panginoon, ipaalam mo sa akin ang 6 na numero na lalabas sa Lord. Pagkaganyan po ang ating prayer at sasabihin pa natin, please God, in Jesus name. Kahit anong gawin natin, kahit tayo magngangawa pa sa Diyos, hindi niya tayo dinigin. Tama po ba? Sapagkat ang ating hinihingi ay ayon sa gusto lamang natin at hindi sumasang-ayon, ayon sa kagustuhan niya para sa atin. Muli po natin itong inupo. Kung matitiyak natin na anumang ating hingin sa pananampalataya ay naaayon sa kalooban o kagustuhan ng Diyos, tinitiyak din sa atin ng Biblia o ng salita ng Diyos na tayo ay siguradong tatanggap, siguradong makakasumpong at siguradong mapambubuksan. Ngayon, maaaring kayo ay may tanong na tulad sa tanong na ito. Paano po ang magiging paraan ng panalangin ko sa Diyos kung ang aking hihingiin ay hindi ako sigurado o hindi ako sure kung yan ba ay ayon ba sa kalooban niya o baka ayon lang sa kalooban ko? Pakinggan po ninyo mabuti ito. Kung tayo ay may hinihingi sa Diyos na hindi tayo tiyak o hindi tayo sigurado na yun ba ay ayon sa kagustuhan niya o baka ayon lang sa gusto natin, ay ganito ang sabihin natin sa Diyos. Panginoon, hindi ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo ang mangyari. Ang ganitong pananalita ng panalangin sa Diyos ay tulad din po sa paghingi naman, paghanap at pagtuktok sa Kanya ng ayon sa Kanyang kalooban. Kung kayo po ay nakasusunod, just say Amen. Naalala niyo po ba ang ating Panginoong Hesus nang siya ay humingi at lumapit sa Diyos Ama? Nang siya ay nasa hardin ng Getsemani, na alam niya sa kanyang sarili na malapit na ang oras niya na siya ay ipapako sa krus. Ano sabi sa Mateo 26:39? At lumakad siya sa dako paroon, at siya ay nagpatirapak at nanalangin, na nagsasabi, Ama ko, kung baga maaari ay lumampas sa akin ang sarong ito, gayon may wag ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig. Tandaan din po natin ang katotohanan ito na ang mga salitang magsingi, magsihanap at magsituktok sa ating teksto ay nangangahulugan ng patuloy na paghingi, paghahanap at pagtuktok sa Diyos. Sa madaling salita po, ikaw ay hindi titigil sa paghingi sa Diyos hanggang sa ikaw ay tumanggap. Ikaw ay hindi titigil sa paghanap sa Diyos hanggang sa ikaw ay makasumpong. Ikaw ay hindi titigil sa pagkatok sa Diyos hanggang sa ikaw ay pagbuksan. Mga minamahal, ito ang mga araw at panahon na sadyang maraming nagbabangong kagipitan, pangangailangan, at kalagayang mahihirap. At naniniwala akong lubos na bawat isa po sa atin ay may tiyak na kahilingan, may tiyak tayong hinihingi at ikinakatok sa ating Diyos. Huwag po tayong panghinaan ng loob, ni mawalan ng pag-asa. Bagkus, i-apply natin ang ating natutunan sa mensaheng ito. Mateo 7:7. Magsingi kayo at kayo bibigyan, magsihanap kayo at kayo makakasumpong, magsitutok kayo at kayo bubuksan. Sabi sa talatang 8, sapagkat ang bawat humingi ay tumatanggap at ang humahanap ay nakasusumpong at ang tumutuktok ay binubuksan. Pero kasi taong yun, tuloy-tuloy pa rin siya sa pananakit sa akin. Tuloy-tuloy pa rin yung masamang ugali na pinakikita niya sa akin. Alam niyo, pagka ganyan, ipag-pray niyo po siya mabuti. Sabihin mo, Lord, kunin mo na siya, Lord. Isang mapagpalang araw pong muli sa inyong lahat. Sa oras po na ito, isa na namang paksa po ang ating pag-uusapan. Paksa po na may malaking kinalaman o kaugnayan sa atin pong mga damdamin. Ngunit bago po ako magpatuloy, nais ko munang kayo po ay kamustahin. Kamusta po kayo sa araw na ito? Kumusta po maging ang inyong mga damdamin? Alam niyo po sa katotohanan, may mga pagkakataon na kahit gaano pa natin protektahan ang ating mga kani-kanyang damdamin na huwag pong masaktan ng ibang tao, dumarating pa rin po ang pagkakataon na ito ay nasasaktan nila. Ang ating mga emosyon o damdamin ay subject at maaaring masaktan ng una, mga mahal natin sa buhay.
Pwedeng ng mga taong nakakasama mo sa iyong komunidad, sa eskwela, sa trabaho, at maging sa iglesia o church kung saan ka kabilang. Mayroon pong dalawang paraan kung saan po ang ating damdamin ay maaari pong masaktan ng sinuman. Una, ito pong tinatawag na unintentional. Pangyayari na hindi naman sinasadya ng tao na ikaw ay kanyang masaktan o ma-offend. Dahil hindi naman sinasadya, minsanan lang ito kung mangyari. Sa pangalawa, itong tinatawag po na intentional. Sa pagkakataon pong ito, sinasadya na talaga ng partikular na taong iyon na saktan ka. At dahil intentional nga, maaaring hindi lang minsang nagawan kanya ng kasamaan, kundi pwedeng paulit-ulit. Mayroon po bang tiyak na tao sa panahong kasalukuyan na nananakit ng inyong damdamin? Ang tanong ay, ano po ang ginagawa ninyo? Ang marami, kapag sila po ay na-offend ng sinuman, lalo't sa paraang intentional, talaga namang naha-high blood po sila. At hindi kakaunti ang nag-iinit doon sa taong nananakit sa kanila. Sa madaling salita, sila'y nahahatid sa galit, sa pagkainis o pagkayaw. Ngayon, malaman po natin ang katotohanan na ito, na kapag ganito na ang pakiramdam ng sinumang nasaktan, ay dapat po niya itong maagapan, gaya ng nasusulat. Dahil kung hindi, tiyak na ito'y hahantong lamang sa mas malala at hindi mabuting pakiramdam. Ito'y wala pong iba kundi ang pagsilang ng sama ng loob o hinanakit sa ating puso. Na siya pong bibigyan natin ng diin at pag-uusapan natin sa pamamagitan ng video po na ito. Alam niyo po ba na ang sama ng loob o hinanakit, kapag present na sa sinuman, ito po ay nagsisilbing tapakan o tuntungan ng mga paa ni Satanas sa puso niya. Nagkakaroon po ngayon ang dyablo ng tiyak na espasyo ng isang maganda at matatag na pwesto sa puso ng taong iyon. Dahil dito, mas makagagawa pa ng higit na kasamaan ang dyablo sa kanyang buhay. Tingnan nyo, hindi po ba ang maliit na issue nagiging malaking issue sa taong may hinanakit? Ang simpleng problema ay nagagawa ng dyablo na gawing komplikado. Kung tutuusin, simple lang yung problema, pero nagiging big deal sa taong nakapag-iingat ng tinatawag na hinanakit o sama ng loob. Malaman po natin ang katotohanan na ito, na ang hinanakit o sama ng loob ay epektibong ginagamit ni Satanas sa mga araw na ito upang manira at mag-alis ng anumang mabuting relasyong mayroon tayo, una sa pamilya, sa opisina, at kahit sa mismong kasamahan po natin sa iglesia. Ilan sa inyo ang gustong maiwasan ang bagay na ito? Magsabi po kayo ng amen. At ilan naman po kaya sa inyo yung ayaw na magamit para kayo mismo ay magdulot ng hinanakit o sama ng loob sa inyong kapwa? Kung nais po ninyo, dapat ninyong maalaman ang sanhi o punot dulo ng hinanakit o sama ng loob. Sa video po na ito, ay magbibigay po ako sa inyo ng dalawang tiyak na dahilan na sanhi ng hinanakit o sama ng loob. At ang kauna-unahan sa listahan ay walang iba, kundi itong walang pigil o di makontrol na dila. Alam niyo po, kadalasan yung mga taong sarcastic at yung mga taong namihasa ang dila sa paggamit ng mapanakit na salita ang siya pong sanhi kung bakit may mga taong nagsasuffer sa sama ng loob o hinanakit. Ang ganitong klase ng dila ay dila po na masama. Hindi po ito nakapagpapatibay, una sa ating mga mahal sa buhay, ni maging sa ating mga kasambahay sa pananampalataya. Kaya alam niyo po, sa pamamagitan po ng ating dila, tayo makikilala kung tayo ay mabuti o kung tayo ay masama. Kamusta po ang dila natin? Anong klaseng dila mayroon tayo sa mga araw na ito? Ngayon, maaaring mayroon pong mga tuwiran ng ganitong pangangatwiran. Bakit ang Panginoong Hesus? Hindi ba siya'y nakapanakit din naman dahil sa kanyang dila at sa mga salitang sinalita niya? Hindi ba marami? Sabi pa sa Juan 6, talatang 66, natisod sa kanya. Kaya nga tinalikuran siya ng marami Well, ilan po sa inyo ang naniniwala na ang ating Panginoong Hesukristo kahit kailan ay hindi gumamit sa kanyang mga alagad ng mga harsh words, ng mga grievous o mapanakit na salita? Say amen. At totoo, babasahin natin ang Biblia. Kinatisuran po si Jesus noon
at kinatitisuran siya hanggang ngayon ng ilan. Hindi dahil sa magaspang ang ugali niya, ni hindi rin dahil sa may sakit ang dila niya, kundi dahil sa katotohanan ng kanyang mga salita. Amen po ba? Iiwan ko po sa inyo ang Santiago 3, talatang 2 hanggang 10. Basahin niyo po iyang mabuti at muling bulayin ang mga ito at makikita niyo po kung gaano yung paghikayat na sinasabi o sinasambita ni Santiago sa ating mga mananampalataya ng ating mga dila ay magamit lamang sa tama. Kaya naman, bilang pagtuturo ay magsalita po tayo ng mabuting bagay sa tamang timing at sa tamang pagkakataon. At kung sasambitlayin po natin ang katotohanan ng Diyos, sabihin po natin sa pag-ibig ni Kristo at hindi ng may pagtuligsa o pagkondena sa tumatanggap nito. Sumunod po na dahilan o sanhi nitong hinanakit o sama ng loob, ito pong tinatawag na insensibilidad, pagiging pusong bato sa iba, kalagayang pagiging manhid. Walang pakialam sa kung ano ang mararamdaman ng iba, lalo't inis siya sa taong iyon. Para sa kanya, masaktan akong masaktan. At bali ba sa kanyang puso ay nagsasabi, bahala ka, mabuti nga sa iyo. Alam niya po, kung mayroong mga Kristiyano na nakapanonood ng video na ito, malaman po natin na hindi tayo tinawag ng Diyos sa ganitong bagay. Makapagsabi po ba kayo ng amen? Anong sabi sa salita ng ating Diyos? Datapwat, sino mang magbigay ng ikatitisod sa isa sa maliliit na ito na nagsisampalataya sa akin, ay may pakikinabangin pa siya kung bitinan ang kanyang leeg ng isang malaking batong gilingan at siya'y ilubog sa kalaliman ng dagat. At hindi po ba kahit si Apostol Pablo ay nagpapatotoo din naman sa pamagitan ng kanyang salita na nagsasabi, huwag na nga tayong mga gatulahan ay isa't isa, kundi bagkus ihatol ninyo ito na ang sino man ay huwag maglagay ng patitisura sa daan ng kanyang kapatid o kadahilanan ng ikararapa. Do not cause another to stumble. Inote po natin ito. Kung may iwasan natin ang nagsisilbing punot dulo o sanhi ng hinanakit o sama ng loob, ay makakaiwas din naman tayo sa pagdudulot ito sa iba. Kung kayo po ay nakasusunod, just say amen. Ngayon, paano po ako? O paano po kami na nasa kalagayang malalim na ang aming hinanakit o sama ng loob dun sa tao o mga tao na aming kinayamutan? Ano po ang marapat naming gawin? Pakinggan po ninyo itong mabuti at babasahin ko po sa inyo ang Mateo 5:43 hanggang 48. Narinig ninyong sinabi, iibigin mo ang iyong kapwa at kapopotan mo ang iyong kaaway. Datapwat sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang sa inyo'y nagsisi-usig upang kayo'y maging mga anak ng inyong Ama na nasa langit, sapagkat pinasisikat niya ang kanyang araw sa masasama at sa mabubuti at nagpapaulan sa mga ganap at sa mga hindi ganap. Sapagkat kung kayo'y iibig sa nangagsisi-ibig lamang sa inyo, ano ang ganti na inyong kakamtin? Hindi baga gayon din ang ginagawa ng mga maniningil ng buwis? At kung ang mga kapatid lamang ninyo ang inyong babatiin, ano ang kalabisan ng inyong ginagawa? Hindi baga gayon din ang ginagawa ng mga hintil? Kayo nga'y magpakasakdal na gaya ng inyong Ama sa kalangitan na sakdal. Ang mabisang paraan pala upang makaalis at ma-overcome ang hinanakit o sama ng loob, yung ibigin mo yung tao o mga taong nananakit sa iyo. Yan, nakapaloob na po yung tunay na pagpapatawad sa kanila o sa kanya. Dahil hindi natin magagawang umibig nang hindi muna tayo nagpatawad. Ano? Ginawan na ako ng masama? At hanggang ngayon nga, kung tutuusin, pinagsasalitaan ako ng kung ano-ano pa rin ng taong iyo. Iibigin ko pa? Ang sagot po ay oo. Yes! Maaaring nakikita niyo po na hindi ito ganun kadaling gawin. Opo, mahirap itong gawin. Pero ano po ang magagawa natin sa katotohanan, kundi ang tanggapin at ganapin? Tama po ba? Dahil ito po yung eksaktong paraan na itinuro ng Panginoong Jesucristo para makalaya ka sa hinanakit o sama ng loob. If we cannot love people who do wrong to us, magiging imposible din po para sa atin ang totoong makaalis at makalaya sa hinanakit o sama ng loob. Jesus commands us to love those who offend us. O sige po, sa totoo lang pinipilit ko naman po talaga na i-overcome na ito kasi alam ko mali. Pero kasi taong yun tuloy-tuloy pa rin siya
sa pananakit sa akin. Tuloy-tuloy pa rin yung masamang ugali na pinakikita niya sa akin. Alam niyo, pagka ganyan, ipag-pray niyo po siyang mabuti. Sabihin mo, Lord, kunin mo na siya, Lord. Wag naman po ganun. Basta ipag-pray niyo po siya o sila. Sa buong kapakumbabaan po ng inyong puso, sa Diyos niyo itain yung ginagawa nilang hindi mabuti sa inyo. Tiyak, ang Diyos ay may eksaktong tugon sa bagay na ito. Basta para sa inyo, gawin niyo po yung marapat ayon sa katwiran ng Panginoon. Hindi po ba sabi ng kanyang salita, huwag kang padaig sa masama, kundi bagkus daigin mo ng mabuti ang masama. Huwag kayong magbayad sa kanino man ng masama sa masama. Isipin ninyo ang mga bagay na kapuri-puri sa harapan ng lahat ng mga tao. Kung maaari, ayon sa inyong makakaya, ay magkaroon kayo ng kapayapaan sa lahat ng mga tao. Huwag kayong maghigantihan, mga iniibig. Kundi, bigyan ninyong daan ang galit ng Diyos, sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti. Ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Kaya nga po, kung ang inyong kaaway ay magutom, pakanin mo. Kung siya'y mauhaw, painumin mo. Sapagkat sa paggawa mo ng gayon ay mga baga ng apoy ang ibubunton mo sa kanyang ulo. Mga minamahal, malapit nang bumalik ang Panginoong Hesukristo. Saka pa ba natin papayagan na ang ating mga puso ay madumihan ng hinanakit o sama ng loob? Malaman nating lahat na sila po na nagdadala ng hinanakit sa ibang tao, lalo na sa iglesia ng Panginoon. At maging sila po na mag-iingat ng hinanakit o sama ng loob sa kanilang puso, ay kapwa po talo. Pareho lamang po o kapwa lamang po silang magiging talunan. At ang nagwawagi ay yung diablo na naghahangad ng pareho po nilang ikapapahamak. Mabuksan po ang ating mga mata sa katotohanan po ito. Magising po tayo. Tandaan po natin, ang hinanakit o sama ng loob ay magiging dahilan lamang ng pagkaiwan ng sinuman sa nalalapit na pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Mga iniibig, maging laya po nawa tayong lahat sa bagay po na ito. Maging laya tayo sa hinanakit o sama ng loob. Sa pamamagitan ng pag-apply ng ating natutunan sa mensaheng ito, nataglay ang pag-ibig na ibinigay sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Kapayapaan po ng Diyos, ang biyaya ng Panginoong Hesukristo, at ang pakikipisan po ng Banal na Espiritu ay sumainyo po nawang lahat. Na sana hindi ko ginawa yun. Na sana itinigil ko na noon pa. Sana at maraming sana. Pag-usapan natin ang usaping, totoo ba na laging nasa huli ang pagsisisi? At syempre, bago po ako magpatuloy, nais ko po sanang humiling na kung maaari po sana ay tapusin ninyo ang panonood mula sa umpisa hanggang matapos po ang video na ito. Sige po, balik po tayo sa ating paksa. Totoo nga ba na laging nasa huli ang pagsisisi? Well, kalimitan nasasabi ng sino man ang mga salitang ito dahil posibleng may alam siya o maaaring naranasan niya mismo yung pangit o masamang resulta ng partikular na ginawang pagkakamali. At pagkatapos, saka pa lang niya magagawang ma-realize na sana hindi ko ginawa yun. Na sana itinigil ko na noon pa. Sana at maraming sana. Pero, huli na. Kaya nga po tila naging katagana ang mga salitang nasa huli talaga ang pagsisisi. Pero matanong ko po kayo, ano po ba para sa inyo ang pagsisisi? Alam niyo po ba na ang Panginoong Hesukristo, nung siya po ay naandito pa sa lupa, isa sa mga isinisigaw o ipinahayag niya sa mga tao ay ang mga salitang, "O magsisi kayo, sapagkat malapit na ang kaharian ng langit." Alam niyo po kung bakit? Kasi alam ng Panginoong Hesus na tayo mga tao ay nagtataglay ng mga kasalanan sa ating mga buhay at inuutusan niya tayo na ang mga ito ay ating pagsisihan. Dahil alam na alam po ng Panginoong Hesus na ang daming perwisyo na idinudulot ng kasalanan sa ating mga tao. Tingnan niyo po ito. Una, ang perwisyo sa ating katawan.
Hindi po ba kayo nagtataka bakit nagkaroon ng mga sari-saring sakit at mga karamdaman? Nang nilikha po ba ng Diyos ang tao, masasakitin na siya? Sina Adan at Eva, nilikha po ba silang high blood? May diabetes? O sila ba'y may mga AIDS? Mga inuubo at sipunin? Ang sagot po ay hindi. Tanggapin man natin o hindi ang katotohanan ito, pero mga sakit at karamdaman po ay bunga o resulta ng kasalanan. Ikalawa, perwisyo ng kasalanan sa atin. Itong perwisyo sa ating mismong buhay. Bakit po may mga nasisirang pamilya? Bakit may tinatawag o mayroong mistreatment? At hindi ba tayo nagtataka kung bakit may sumpa ng kahirapan? Na sa kabila ng mga gayong pagtsatsaga o pagsisikap, sabi nga nila tila binagsakan sila ng kamalasan sa buhay. Ang dahilan po ay dahil sa kasalanan. Pakinggan nyo ang ikatlong perwisyo ng kasalanan sa ating mga buhay. Itong perwisyo sa ating pong mismong kaluluwa. Sin blinds the soul. Sin damns the soul to hell. At tandaan niyo po ito na laging ang kasalanan ang dahilan kung bakit ang kaluluwa ng tao ay napapahama at napahihiwalay sa Diyos. Alam niyo po masyado ng busy at higit na abala sa maraming mga bagay ang mga tao ngayon. Kung paano sila giginhawa at kung paano sila magiging successful sa buhay na ito sa mundo. Ngunit nakakalungkot na hindi nalalaman ang salita ng Diyos na nagsasabi sapagkat ano ang pakikinabangin ng tao kung makamtan niya ang buong sanglibutan at mawawalan siya ng kanyang buhay o ano ang ibibigay ng tao na katumbas ng kanyang buhay. Ilan pa lamang po yan, mga minamahal. Pero sa ilan na nabanggit na epekto ng kasalanan sa ating mga tao, sabihin ninyo, may nakikita ba kayo na mabuting bagay na naidudulot ng kasalanan sa atin? Ang sagot po ay wala. Wala kahit kaunti man, sapagkat lahat ng idinudulot ng kasalanan sa ating mga tao ay pawang perwisyo lamang at pawang kapahamakan. Sapagkat pinagpaon na po ng banal na kasulatan ng Diyos na ang kabayaran o penalty ng kasalanan ay walang iba kundi kamatayan. Ito po ang dahilan bakit ganoon na lamang yung masidhing kagustuhan ng Diyos na pagsisihan po nating mga tao ang ating kani-kaniyang mga kasalanan. Gawin ang isang tunay na pagsisisi. Ito po'y isang matibay na pagpapasya ng mula sa pusong pagtanggi sa kasalanan. Ang tunay na pagsisisi ay ang pagtalikod sa lahat ng anyo ng kalikuan at kasamaang ginagawa sa buhay. At kung magkagayon, siya'y tiyak na babaling at haharap ngayon sa Diyos upang sumampalataya at mabuhay ng ayon na sa kagustuhan ng Panginoon. Ito po ang tunay at tapat na pagsisisi. Malaman po ninyo, malaman po nating lahat na kung mayroon mang totoong nagmamalasakit sa ating mga tao, para wag tayo mapahamak, ito'y walang iba kundi ang Diyos. Gayon pa man nananatili po ang katotohanan na nasa tao ang pagpili. Nasa atin pong mga tao ang pagpapasya. Di po ba maaaring mga bata pa lamang tayo, narinig na natin ang kasabihang nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Tandaan niyo po ito, na dalawang bagay lang ang tiyak na tatamuhin o patutunguhan natin mga tao. Kamatayan sa kanila po na mananatili sa pagkakasala o kasalanan. Kaligtasan o buhay na walang hanggan sa kanila na tunay na magsisisi at sa Panginoong Hesus ay mabubuhay sa pananampalataya. Kayo po ba'y naniniwalang mayroon pong impyerno? Alam niyo po ang Biblia o salita ng Diyos ay nagsasabi na mayroon. Alam niyo po, mayroong mga tao na nasa impyerno at sila na nasa impyerno ngayon, iisa lang ang kanilang pinakamimiti. Ito'y walang iba kundi yung second chance o isa pang pagkakataon para iayos ang sarili sa harap ng Diyos at makapagsisi ng kasalanan. Na siya pong dahilan bakit sila napunta doon nung sila ay binawian ng buhay dito sa lupa. Ang problema alam po, huli na ang lahat. Huli na para gawin pa ang makapagsisi doon. Ngayon kung babalikan po natin ang tanong, totoo ba na laging nasa uli ang pagsisisi? Ang sagot po ay hindi. Sa kanya natutugon ngayon ng tama ay hindi magiging totoo sa kanya yung huli na para makapagsisi pa. Nangyayari lamang na nasa uli ang pagsisisi kung ang pagkakataon na ibinigay sana ng Diyos sa sinuman ay kanyang baliwalain o sayangin. Pakinggan nyo ang tapat na pasabi. Sapagkat sinasabi niya, sa panahong ukol kita'y pinakinggan at sa araw ng pagliligtas kita'y sinaklaluhan. Narito ngayon ang panahong ukol. Narito ngayon ang araw ng kaligtasan. Salamat po sa Diyos na tunay at buhay.
ang kabutihan at kaawan po nawa ng buong may kapal ay maranasan nawa po ninyong lahat. Hanggang sa muli po. Paalam. Kung kayo po ang tatanungin, ano ang mas gusto niyong gawin sa dalawang nabanggit na aktibidad? Ang kumain o ang magtrabaho? Oh, praise God! Salamat sa Diyos! Muli, kamusta po kayo? Nawa po nasa mabuti po kayong kalagayan sa araw na ito. So isa na naman pong video ang aking ginawa at dito ay mapapakinggan natin ang dalawang pangunahing aktibidad na mayroon sa mga mananampalataya ni Kristo. At ito po ay ang pagkain at ang paggawa o pagtatrabaho. Kung kayo po ang tatanungin, ano ang mas gusto niyong gawin sa dalawang nabanggit na aktibidad? Ang kumain o ang magtrabaho? Well, hindi lamang po ito sa literal o kalagayang natural ang tinutukoy ko, kundi lalong higit sa kalagayang espiritual na nakapaloob po dito. Kapag sinabi nating panginginain o kalagayang kumakain, ito po ay ang aktibidad na nakapagpapatibay po sa ating sarili. Tulad na lamang po ng pag-attend o pagdalo sa mga church services, pakikinig ng sermon ng pastor, pagba-Bible study, pakikinig at pag-awit ng mga Christian songs na nauuwi pong lahat sa pagpapatibay ng ating kani-kanyang sarili. At ito po ang unang aktibidad ng isang Kristiyano. Ang sumunod po ay itong pagtatrabaho. Ito po ay aktibidad naman na ginagawa para sa ikatitibay ng iba. Tulad na lamang po ng pag-evangelize, pagdadala ng ebanghelyo ni Kristo sa kapwa, pagsishare ng salita ng Diyos sa ating katrabaho, kapamilya at mga kaibigan. At ang ilan po ay nasa pagkakawang gawa na ibinubukas ang kanilang palad para tumulong sa iba. Ngayon, kaugnay sa dalawang aktibidad na ito ay pakinggan niyong mabuti ang katotohanan ito. That most of Christians living today are eating. Halos lahat po o karamihan sa mga nagsasabing Kristiyano ay nasa kalagayang panginginain o pagkain. Kakaunti porsyento o bilang ng mga Kristiyano ang nasa paggawa o pagtatrabaho. Opo, kagustuhan o kalooban ng Diyos sa tayo ay kumain. Dahil gaya sa natural, mahirap sumabak sa paggawa o pagtatrabaho nang walang kain-kain. Tama po ba? Ngunit hindi nangangulugan na hanggang kain na lamang tayo. Kailangan po nating magtrabaho. Ang Biblia o salita ng Diyos ay naglalaman ng maraming utos at paghihikayat na tayo ay dapat na gumawa. Masdan po natin ang Panginoong Hesukristo. Walang sinayang na oras. Sa pamamalagi niya po dito sa lupa ay gumawa ng paraan upang makapagturo sa mga nayon at bayan, nagtuturo sa mga sinagoga, nangangaral ng ebanghelyo ng kaharian sa mga tao. At sa pamamagitan po ng kapangyarihan ng Diyos at ng Espiritu Santo ay nagpagamit siya para magpagaling ng mga sari-saring sakit at karamdaman. Sa pamamagitan ng kanyang buhay, nagpapalaya po siya ng mga taong inaalipin ng mga masasamang espiritu at demonyo. At higit sa lahat, tinipon ng Panginoong Hesus ang mga kaluluwang nasa pangangalan. Sa inyo po na nakakapanood ngayon, lalo't matagal na po bilang mananampalataya ng ating Panginoong Hesus, alam niyo po kung ano ang ibig kong ipahiwatig o iparating. Noah's days are here. At ang muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo ay totoong napakalapit na. Sabi ng Panginoong Hesus, sa katotohanan ay ang aanihin ay marami, na dapat kakaunti ang mga manggagawa. Idalangin nga ninyo sa Panginoon ang aanihin na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang aanihin. Ngunit sinasabi ko naman po sa inyo bilang paghihikayat na sa inyo na nasa paggawa na ngayon ay huwag namang umatras ni bumalikwas pa. We are running out of time. Ito po ang panahon ng paggawa. Papalain po kayo nawang lahat ng Diyos na tunay at buhay. Ang biyaya niya at higit na biyaya ay sumayin niyo po nawang lahat. Hanggang sa muli po. Paalam. Wika ng mga kalalakihan, ang swerte mo naman, pre! Jackpot, eh! Ganda na, sexy pa. So, kamusta na po kayo? Nagpapasalamat po ako sa Diyos dahil sa wakas po ay nagkaroon po muli tayo ng pagkakataon na makagawa po kahit ng isang munting video. At gaya po ng dati, gagamitin ko po ang pagkakataong ito para sa inyo'y makapag-share muli kahit kaunti patungkol sa pagiging kumpleto ng isang babae o sa isang pagiging lubos at ganap ng isang ilaw ng tahanan. Opo, tanggap po natin ang katotohanan ng walang sino mang ina o nanay na nag-i-exist sa mundong ito na perpekto. Ngunit
ito ang good news. Sino mang ina ay maaaring maging kumpleto o ganap. At upang lubos po ninyong maunawaan ang bagay nito, ay pakinggan nyo po itong mabuti. Hindi po sa dami ng anak ang siyang basihan upang sino mang ina ay masabing ganap o kumpleto na. Hindi rin po sa pagkakaroon ng poging asawa. Pogi na, under pa, mabait pa. So hindi rin sa pagkakaroon po ng maraming pera o material na kayamanan dito sa mundo. Hindi po. Ang mga babae o ina na nasa kalagayang pagkakumpleto at ganap ay sila na kumakapit, naninindigan at sumusunod sa salita ng Diyos. Sila po yung mga nanay o ina na makikita mo na nasa panig ng tunay at buhay na Diyos. At ang buhay ay nakalagak mismo sa Diyos. Marami po sa pananaw at pamantayan nating mga tao, kapag daw ang babae ay charming at may magandang mukha, sabi nga nila ay wala ka nang hahanapin pa. Kaya nga wika ng mga kalalakihan, ang swerte mo naman pre! Jackpot eh! Ganda na, sexy pa. Pero nais kong magtanong, ang charm nga ba at pagkakaroon ng magandang mukha ng isang babae, ang siya bang nagpapaging kumpleto sa isang babae o ina? Ang sagot po ay hindi. Babasahin ko po sa inyo ang ilang talata na nakasulat sa Proverbs 31 ng Biblia. Ang lingap ay magdaraya at ang kagandahan ay walang kabuluhan. Ngunit ang babae na natatakot sa Panginoon ay siya'y pupurihin. Isang mabait na babae sinong makakasumpo, sapagkat ang kanyang halaga ay higit na makapupo kaysa mga rupa. Ang puso ng kanyang asawa'y tumitiwala sa kanya at siya'y hindi kukulangin ng pakinabang. Gumagawa siya ng mabuti sa kanya at hindi kasamaan lahat ng mga kaarawan ng kanyang buhay. Ginagawad niya ang kanyang kamay sa dukha. Oo, iniaabot niya ang kanyang mga kamay sa mapagkailangan. Ang kanyang asawa ay kilala sa mga pintuang bayan pagkat siya'y nauupo sa kasamahan ng mga matanda ng lupain. Kalakasan at kamahalan ay siyang kanyang suot at kanyang tinatawanan ang panahong darating. Binubukan niya ang kanyang bibig na may karunungan at ang kautusan ng kagandahang loob ay nasa kanyang dila. Kanyang tinitingnang mabuti ang mga lakad ng kanyang sangbahayan at hindi kumakain ng tinapay ng kataparan. Nagsisibangon ang kanyang mga anak at tinatawag siyang mapalad. Gayon din ang kanyang asawa at pinupuri siya niya na sinasabi, maraming anak na babae nagsisigawang may kabaitan, ngunit ikaw ay humihigit sa kanilang lahat. Ngayon, ano po ang nagpaging unique sa ganitong klase ng ina? Ano ang kaibahan niya na nasa kalagayang pagkakumpleto o ganap kumpara sa iba? Una, ang pagkakaroon niya ng isang mabuti at magandang karakter. Nagtataglay siya ng kalakasan. Ang tinutukoy ay hindi lakas sa pampisikal, kundi lakas sa kanyang pagkataong loob. Ang lakas po na ito ay kanyang taglay dahil alam niya kung sino ang sasandalan niya sa panahon ng problema at bagyo ng buhay. Ito'y walang iba, kundi ang Panginoong Hesus. Ang Panginoon ang kanyang sandalan at lakas sa panahon ng kanyang kabagabagan. Kaya tingnan nyo ang sabi, kanyang tinatawanan ang mga panahong darating. Ito po'y maliwanag na indikasyon ng kanyang subok at matibay na pananampalataya sa Panginoon. Ikalawa, ang nagpapaging lubos at kumpleto sa isang ina ay ang pagiging pagpapala niya para sa iba. Sa madaling salita po, blessing siya para sa iba. Una, sa kanyang asawa. Nagiging mas mabuting tatay at mas lalong nagiging mabuting tao ang kanyang mister dahil sa kanya. Kaya si mister, mahal na mahal siya at lubos na nagtitiwala sa kanya. Sumunod, pagpapala siya sa kanyang mga anak. Gumagawa, tumutulong po ang nanay na ito upang matugunan ang mga pangangailangan nila. At higit sa lahat, pinalalaki niya ang kanyang mga anak o anak na may takot at paggalang sa Panginoon. Ikatlo, ito ang isa pang napakaganda. Blessing po ang nanay na ito kahit sa ibang mga tao. Hindi siya madamot at hindi siya nagdadalawang isip na tumulong sa ikabubuti ng iba. Tingnan pa po natin ang iba. Ang sabi, ang nagpapaging lubos at kumpleto sa isang ina ay ang pagkakaroon niya ng karunungan at kagandahang loob. Maingat po siyang manalita. Tinitimbang-timbang niya ang kanyang salita. Nag-iisip muna siyang mabuti bago siya magsalita. At makikita po natin sa kanyang karakter na laging mayroon siyang mabuting nakikita sa kanyang kapwa. Hindi po siya fault finder. Hindi rin siya inggitera. Para sa kanya, okay lang at mas mainam na bagay yung makapagbigay ng kapurihan sa iba kaysa siya ang tumanggap ng kapurihan. Praise God! At ito ang pinaka-pinale sa lahat. Yung nasa verse 30 po ng Proverbs. Siya ay may takot sa Panginoon. Alam nyo ba, ang sabi sa Biblia, ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan.
Ito po ang nagpapatunay na kilala niya ang Diyos at siya'y nakikilala ng Diyos. Dito nagpapasimula na sino mang babae ay maging paging kumpleto at ganap. Ang isang babaeng kumpleto po at ganap ay siya na umiibig, naglilingkod, sumasamba sa Panginoon at sumasampalatayang siya ang tagapagligtas at Panginoon ng kanyang buhay. Bilang pangwakas po ay pakinggan po ninyong mabuti ito mga minamahal na nanay sa panahong ito. Maari pong kayo'y mga mabubuting ilaw ng tahanan na sa panahong ito. Ngunit kung wala o hindi ninyo kasama sa inyong buhay ang Panginoong Jesucristo, hindi kayo kailanman magiging ganap at kumpleto. Sapagkat ang maging ganap at kumpleto ay nagpapasimula po sa pagkakaroon ng relasyon sa Panginoong Jesucristo. Sadali po tayong manalangin sa mga sandali. Ama na nasa langit, sa pangalan po ng Panginoong Hesus, ay dinadalain ko po sa iyo ang lahat ng mga nanay. Dalangin ko, Panginoon Diyos, na sila ay pagpalain mo. At sa sitwasyon o kalagayan na kanilang kinaroroonan ngayon, ay abutin mo po ang buhay ng bawat isa. Sa araw na ito ay magalak po sila, Panginoon, sa iyo. At dalangin ko nga, sila'y magkaroon ng maayos, mabuti, magandang relasyon sa aming Panginoong Jesucristo. Sino man sa kanila, Panginoon, sa mga oras na ito na nabibigatan ng kalooban, sila po'y bigyan mo ng kapayapaan. Sila po na may mga problema at mga kagipitang pinagdadaanan sa buhay nito'y pagkalooban mo po ng solusyon sa mga oras nito. Abutin sila na may mga sakit at karamdaman at sila'y mga sigaling na pinagdiyos. At ang mga nangaalipin ng kalungkutan, sila po ay mga galak sa mga oras nito. Dalain ko, Ama, ang paghipo mo sa lahat ng mga nanay, dakilang Diyos na nabubuhay sa mundong ito. Panginoon, pinamamanik ko ang dugo ng Panginoong Hesus. Patuloy na tumakip sa buhay ng bawat sa kanila. At sa mga araw na ito, ay totoong maging mabubuting ina para sa kanilang pamilya. Maraming salamat sa iyo, O Diyos, sa iyo po ang pagkakatiwala ng buhay ng bawat ina, nanay, nagsisilbing ina sa mga araw po nito. Pagpalain mo po silang lahat, dakilang Diyos. Sa pangalan po ng Panginoong Hesus, Amen. Paalam! Ang church o templo ng Diyos, ito po ba'y bahay-sambahan o bahay-aralan? Ito po ang ating alamin sa video po na ito. Ang pangkalahatang iglesia sa panahong kasalukuyan ay patok at dinadaluhan ng maraming tao o miyembro nito, lalo't ang programa o service po ay may kantahan, may tugtugan, at may pagbabahagi ng salita o sermon ng pastor. Ang dami pong pumupunta. Opo, ang daming sumasama. Ngunit sa majority ng mga gawaing mayroon sa mga iglesia sa panahong ito, bakit kapag kagawaing pananalangin o prayer meetings na, ay bumabagsak ng husto ang bilang ng mga nakikisa? Tanggap po ng marami na ang church na nagsisilbing bahay ng Panginoon ay isang akbang lugar upang tayo ay makasamba ng malaya sa Diyos at makapakinig din po at makapag-aral tayo ng kanyang mga salita. Opo, tama po. At sa katotohanan, ang pagsamba at pag-aaral ng kanyang mga salita ay gustong-gusto ng Diyos na ating ginagawa sa ating pagtitipon sa mga iglesia. Ngunit ang mga ito ba ang pangunahin at ang kaugnay sa kanyang bahay o tahanan? Bigyang pansin po natin ang pagkakatakda ng Diyos may kaugnayan sa kanyang templo o church. Ang sabi sa kanyang mga salita sa Isaiah 56:7 at Lucas 19:46. My house shall be a house of prayer for all nations. Ang aking bahay ay bahay panalangin. Yung prayer po na tinutukoy dyan sa talata, alam niyo po sa original ay nangangahulugan ng intercession and supplication. Sa simula't simula pa lang pala, ang templo o church ay nilayon ng Diyos na maging kanyang bahay pamamagitan, bahay pananambitan, o bahay dalanginan. Nang mula sa puso at labi ng mga mananampalataya niya patungo sa kanya. Ngayon, bakit kaya hindi sinabi na lang ng Diyos, my house shall be a house of singing or praising for all nations? O bakit hindi sinabi na lang kaya ng Diyos, a house of studying of my word for all nations? Dito makikita po natin ang katotohanan.
na kung mayroon mang pinakamahalaga at pinakamataas na pagtawag ng Diyos sa atin kaugnay sa kanyang tahanan o templo, ay walang iba kundi ang gawaing pananalangin. Kaya alam niyo po, isang napakalaking pagkakamali po para sa sino mang Kristiyano ang nasusumpungang siya'y nagpapabaya o siya'y pumapayag na maging pala-absent o hindi isinasama sa kanyang prioridad ang pagdalo at pagganap ng gawaing pananalangin. Alam niyo po, sa katotohanan, may isang lingkod ng Diyos ang nagsabi, nasa panahong kasalukuyan po, ang mga iglesia po ngayon ay 10 beses daw po na magagaling sa pagganap at pag-aaral ng tungkol sa Diyos kumpara sa mga apostol o early church ng Biblia. Pero when it comes to their effectiveness in the ministry of the Lord, 1/10 lang po ang henerasyong ito. Ni hindi man lang po tayo nakaabot ng kalahati. Alam niyo po, para sa kaalaman ng lahat, ang unang iglesia ay binubuo po ng mga mandirigma sa pananalangin. They are mighty men in prayer. Kaya tingnan ninyo, basahin po ninyo ang Book of Acts. Kapag umayo sila at nangaral ng Ebanghelyo ni Kristo, pagkaraming bunga ng napagwawagiang kaluluwa ang resulta. Sa kanilang pagpapagamit at kahit sa pagsambitla po nila ng pangalan ni Jesus, ay talaga namang nahahayag ang kapangyarihan. Ang mga may sakit ay nagsisitanggap talaga ng kagalingan ng divine healing. Yung mga inaalihan ng demonyo ay lumalaya. At sa paggamit po ng mga unang alagad ng pangalan ni Jesus, yung mga demonyong iyon ay nagsisitakas, nagsisipangatal sa harap nila. Bakit sila ganito kakapangyarihan o kaepektibo? Ang sagot po ay dahil sila'y mayroon pong pagpapahalaga o mataas na pagpapahalaga sa pananalangin. Sila po ay mapanalanginin. In our days, church gatherings, in fact, are tremendous opportunities for corporate prayer. Unfortunately, this is often neglected for all the other programs going on. At alam niyo po kung ano ang mas nakakalungkot pa? Kung ang bahay ng Panginoon ay masumpungan na lamang niya na naging isang tila entertainment na lamang. Again, God said, "My house shall be a house of prayer." Any kind of ministries not immersed in prayer will fail or even less effective. Ilan sa atin na may gusto na anumang ating ginagawang pagmiministeryo o paglilingkod sa Diyos ay maging epektibo at mabunga. Sigurado po ako, lahat tayo ay gusto nito. Ngunit pakinggan niyo po ito. Ano man pong pagmiministeryo na ating ginagawa, kung ang sukatan po ay 100%, ang 90% po ay igugol natin lubos sa pananalangin. At ang natitirang 10% ay sa pagganap. Kung magagawa lang natin palagi ang ganito, di ako na tayo magiging mabunga at malalakas na Kristiyano sa kalagayang spiritual, tulad po ng mga alagad sa panahon ng unang iglesia. Nawa po, pagkatapos po ninyo na mapakinggan at mapanood ang video po nito, nawa po ito po ay magdagdag po sa atin ng higit pang interes upang tayo ay masumpungan ng Diyos doon sa pagbababa, sa pakikipag-usap sa Kanya, at magkaroon tayo ng mataas sa pagpapahalaga sa pagdalo ng Kanyang gawain upang ganapin ang gawaing pananalangin. Tandaan po natin ang Hebreo 10:25 ay lagi po nagpapaalaala sa atin na huwag nating pabayaan ang mga pagkakatipon or fellowship natin sa Diyos, sa mga kapatiran. Kasama dito unang-una na yung pagtitipon upang tayo sama-sama manalangin sa Kanya. Pagpalain po kayo ng Diyos na tapat at mabuti. Hanggang sa muli po. Paalam! Isang masaya at mapagpalang araw po sa inyong lahat. For this video, magpapasimula po tayo sa aktibidad na may pamagat na tara at bumasa ng salita. Pero bago natin tuluyang umpisahan ang bagay na ito, maalaman natin na ang salita na tinutukoy ko ay walang iba kundi ang salita ng Diyos na naisulat, nailimbag, na mas kilala po ngayon sa tawag na Biblia. Bakit ba kailangan itong basahin? May mapapala ba tayo sa pagganap nito? O anong pakinabang nito sa ating mga tao? Ang pagbabasa po ng salita ng Diyos o Biblia sa katotohanan ay utos ng Diyos sa ating mga tao. Ang sabi ng ating Panginoong Hesus sa Juan 5 talatang 39, "Search the Scriptures," o saliksikin ninyo ang mga kasulatan. Nakakalungkot man pong isipin, ngunit hayag na sa panahong ito, ang pagsasaliksik o pagbabasa ng salita ng Diyos ay gawaing napabayaan na po ng maraming mga tao. Kaya halimbawang gumamit po tayo ngayon ng timbangan. Ano kaya sa palagay nyo ang mas matimbang o
o mas pinag-uukulan ng tao ngayon ng kanilang lakas at oras? Ang banal na kasulatan o Biblia kaya? O ang hanay ng mga usong gadget at mga bagay sa henerasyong ito na ginagamitan po ng internet? Ilang porsyento kaya ng mga tao ang pipili sa Biblia upang gugulin ang kanilang oras para basahin ito? Gayunpaman, nananatili po ang katotohanan na sa kanila na pipili na basahin at pagkukulan ng panahon ang Biblia ay ibibilang po ng Diyos na katwiran sa Kanya. Ang sabi ng Diyos sa Kanyang mga salita, mapalad ang bumabasa ng banal na kasulatan, sapagkat alam niyo po ba, ang pagbabasa ng salita ng Diyos o Biblia ay nagdadala po ng maraming pakinabang o benepisyo sa ating mga tao. Ngayon, bilang patunay, ay magbibigay po ako sa inyo ng 3 pangunahing benepisyong hatid ng pagbabasa ng Biblia. Una, sa pamamagitan po ng pagbabasa ng Biblia, ay pinapayagan natin ang Diyos na makapangusap at makapagturo sa atin. Isipin niyo po, kapag binabasa pala natin ang Biblia, ang Diyos na siyang pinakamagaling, ang pinakamahusay, ang pinakamatalino sa lahat, siya ngayon ang magsisilbing mentor o coach ng ating mga buhay. Siya ngayon ay nabibigyan po natin ng pagkakataon para makapagturo sa atin ng magagaling na turo at payo sa buhay. Tingnan nyo ang sabi sa kanya mga salita sa 2 Timoteo 3, talatang 16. Everything in the scriptures is God's word. All of it is useful for teaching and helping people and for correcting them and showing them how to live. Ilan po sa inyo ang may gusto ng isang buhay na nagagabayan? Ang sagot po ay basahin ninyo ang salita ng Diyos. Gaya po ng nasusulat, ang salita mo'y ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Ikalawang benepisyo po ng pagbabasa natin ng salita ng Diyos o Biblia, ito po ay pagpapakain natin sa ating espiritu. Para po sa kaalaman ng lahat, tayong tao ay binubuo po ng espiritu, kaluluwa at katawan. Ang tunay po na tayo ay hindi itong panlabas nating anyo o katawan, kundi ang ating kani-kanyang espiritu. Ang katawan po ay kailangan ng pagkain. Kaya tayo nga bilang tao, ay kumakain. Gayon din naman po, ang ating espiritu ay nangangailangan ng salita ng Diyos. Tingnan niyo po ang sabi sa Mateo 4, talatang 4. Datapwat si Jesus ay sumagot at sinabi, nasusulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. At alam niyo po ba, kahit si Propeta Jeremias ay nagpapatotoo na ang salita po ng Diyos ay nagsisilbing pagkain natin. Kaya't ano po ang kanyang sabi? Ang iyong mga salita ay nangasumpungan at aking kinain. Gayon din po si Apostol Pedro. Ang sabi niya sa kanyang mga sinulatan na mababasa natin sa 1 Pedro 2, talatang 2, gaya ng mga sanggol na bagong panganak, ay nasain ninyo ang gatas na walang daya na ukol sa Espiritu. Ang gatas po na walang daya na ukol sa Espiritu na binabanggit ni Pedro ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. Ngayon, nais ko pong magtanong. Nakakita na po ba kayo ng mga taong sabi nga nila ay tila butot balat na dahil sa kagutom na nararanasan o wala nang kinakain pagkain pa? Hindi po ba tayo nababagbag at naaawang mabuti sa kanilang kalagayan sapagkat ang kanilang katawan ay kitang-kita po nating unti-unting nanghihina, nagkakasakit at tuluyang bumibigay dahil sa walang tinatanggap na pagkain? Ngunit ano po sa palagay ninyo ang itsura o kalagayan ng ating espiritu na hindi tumatanggap ng salita ng Diyos dahil sa araw-araw nating hindi pagbabasa ng kanyang mga salita? Kaya po ang pagbabasa ng salita ng Diyos ay napakahalaga at pakinabang na buhay para sa ating mga tao. Ikatlo, ang pagbabasa ng salita ng Diyos o Biblia ay maghahatid po sa atin sa Panginoong Jesucristo. Sino po ba si Jesucristo? Ganito po ang kanyang pagpapakilala sa kanyang sarili. Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay hindi makaparoroon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kaya po tama ang nasusulat sa Acts 4:12 dahil yun po ay nagpapatotoo sa atin na sa kanino mang iba ay wala tayong kaligtasan liban kay Jesus, sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa ating mga tao na sukat nating ikaligtas. Kaya po pala ganun na lang inuutos ng ating Panginoong Hesus sa Juan 5:39 na saliksikin po natin ang mga kasulatan. Nabasahin po natin ang Biblia
sapagkat sa mga ito ay mayroon tayong buhay na walang hanggan at ang mga iyon ang siyang nagpapatotoo tungkol sa Kanya. So the more we read the Bible, the more na makikilala po natin ang Panginoong Jesus. At the more na nagbabasa po tayo ng Kanyang mga salita, the more na tayo titibay sa tinatawag na pananampalataya. Alam niyo po ba ang sabi sa Hebreo 11:6? Without faith, it is impossible to please God. At para magkaroon po tayo ng pananampalataya, kailangan po nating magawa ang sinasabi sa Roma 10, talatang 17. Makinig at patuloy na makinig ng Kanyang mga salita. Na ang katumbas po, kaugnay sa ating pinag-uusapan, ay magbasa at patuloy na magbasa ng Kanyang mga salita. Bilang pangwakas po ng video na ito ay babasahin ko po sa inyo ang nasusulat sa aklat ng Josue, Kapitulo 1, talatang 8. Ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahihiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pagbubulayan o babasahin araw at gabi, upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat na nakasulat dito, sapagkat kung magkagayoy, iyong pagiginawain ng iyong lakad, at kung magkagayoy, magtatamu ka ng mabuting kawakasan. Salamat po sa Diyos sa tunay at buhay. Nawa po ay marami kayong natutunan sa ginawa ninyong panonood ng video po na ito. Na aking dinadalangin nga sa Diyos Ama na sumilang at magningas mula ngayon ang masiding pagnanasa, na araw-araw po ay hindi tayo papayag na hindi makapagbasa ng Kanyang mga salita. Pagpalain po kayo ng Diyos na tapat at mabuti. Hanggang sa muli po. Paalam!